Yan, bring a family and friends. May dala po ba tayo? Yan, tanongin mo yung katabi mo, nasan dala mo? Asan ang dala ko? Ayan. Next time po, ah? Okay. Alright. So, also, we have our online worship service. Hindi po kami mapapagod na magpaalala na kayo po ay manood through our online every Wednesday, 6 p.m. And every Sunday naman po is 8 in the morning. Thank you for watching our online broadcast and also sharing it. Okay, so tayo po ay magdeklara na ng deklarasyon ng pagpapala. Upo ng maayos. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Sinasabi ba natin ito lagi? Amen. Salamat po sa mga nagdideklara sapagkat ito po ay pagpapala in our spirit, soul, and body. And also, kung bago po kayo sa channel natin, sa ating YouTube channel na The Master Teacher BS, na ngayon po ay nasa 963 subscriber na po. To God be the glory. So, kung bago po kayo, please like, share, subscribe, and leave us a comment para alam po namin kung paano po kayo naaabot ng mabuting balita ng ating Panginoon through our online broadcast. At para malaman namin kung ano po ang inyong mga saloobin. Also, don't forget to share it sa inyong mga mahal sa buhay para po sila rin po ay mapagpala ng mga salita ng Diyos. Amen? So, let's begin. Our lesson is entitled Enjoying Life Under God's Authority, Part 12 na po tayo. And binabaybay po natin ang lesson na ito ng napakahaba na and tinalakay po natin ang salitang authority. Ano nga po bang ibig sabihin ng authority? It means karapatan, batas, or kapangyarihan na pwedeng tayong magpa-under para po tayo po ay mapabuti at hindi mapasama. Amen? And we have 3 channels of authority, and those are first, the government, second is home, and the third is the church. Kaya may sinusunod tayo sa gobyerno, tama? May sinusunod tayo sa bahay, meron, at meron din tayong sinusunod sa church. Sapagkat ito po ay 3 channels ng authority ng Diyos. Our basic proposition is we can enjoy life under God's authority. Tama ba? Nag-enjoy ba tayo habang nasa Panginoon? Kasi yung iba ayaw maging Christian kasi killjoy daw ang Diyos. Hindi totoo yan. Sabi sa katabi, hindi totoo yan. Hindi killjoy ang Diyos natin at hindi rin boring ang magpasakop, sumunod at maglingkod sa ating Panginoon sapagkat masayang mag-church. Eh, kapatid? Masaya po ba kayo? Amen. Or else, kung hindi po kayo masaya, pwede na po tayong mag-uwian. No? Pero kung kayo nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon sa kanyang mga salita, truly, we can enjoy life under God's authority. Can you hear amen? Amen. Ang ating proposition number 3 is we are commanded to do it God's way. Tayo po ay inutusan para gawin ang mga bagay ayon saan? Sa pamamaraan ng ating Diyos na buhay. Doing it my way instead of God's way is, bakit daw po? Very dangerous. Sapagkat, ang sabi nga po dyan sa kasunod, my way or man's way is the wrong way, or I did it my way, sabi nga ni Frank Sinatra, and God's way is always the right way. Do you agree with that? Yes, ang pamamaraan ng Diyos laging tama yan. Proverbs 14 verse 12 says, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death or kapahamakan. Kaya, hindi tayo laging tama, pero buti na lang, laging tama ang ating Diyos na buhay. So, let's go back to our lesson and see the error of Cain's ways and its consequences. Letter A, everybody, wrong way of salvation. No? Mali ang pamamaraan ng kanilang kaligtasan. Ang tamang turo ng kaligtasan ay, next po, salvation through, kanino daw? Jesus Christ only. At ang tawag doon ay sola gratia or grace alone. Biyaya lamang. Amen na kapatid? Bakit? Pag mali po ang turo natin sa kaligtasan, delikado. Sabi sa katabi, delikado. Kasi ang nakataya dyan, kaluluwa mo. Amen na kapatid? Pag mali ang iyong tinanggap na kaligtasan,
sigurado impyerno ang iyong bagsak. Pero kung tama naman, dahil kay Kristo, si Jesus ang nagligtas sa iyo, langit at buhay na walang hanggan. Can you hear amen? Because Jesus is the only way. Siya lang ang daan para maligtas ang mga tao. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Next is letter B. Ano po yan? Wrong way of worship. Dapat ba tama ang ating paraan ng pagsamba? Amen po ba? Yes, dapat. Bakit? Ang iyong pagpapala, ang iyong pagpapala ay nakadepende kung napasaya mo ang Diyos sa iyong pagsamba. Amen, kapatid? Pag tama ang iyong pagsamba, syempre, ito po ay ang biblical na pagsamba. And there's a reward for that. So, sinasagot natin ang tanong na, next, what is biblical worship? And what is our answer, everybody? It is a spiritual activity within the limits of the scriptural truth. No? So, makita natin dito, ito po ay kaganapan na ayon sa Biblia, no? Nakasulat sa Biblia at ayon po sa mga spiritual na mga bagay. So, itinuro mismo ng Panginoong Yesus ang God's way ng pagsamba in John chapter 4, verse 24. Pag tinanong kayo, paano kayo sumasamba? Ito ang isasagot natin. God is, ano daw? Spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So napakalinaw. Ang sinasamba nating Diyos ay Espiritu, meaning invisible, hindi nakikita ng mata. Walang picture, walang imahe, at walang estatwa. Maliwanag mga kapatid? Ano pa? Those who worship Him must worship in spirit. Anong ibig sabihin nun? Dapat na born again ang iyong spirit. At dapat ay in truth, in line sa salita ng Diyos na buhay, ang katotohanan. Bakit? Konektado po palagi yan. Yung spirit, tsaka yung truth, lagi po yung magkasama. Sabi po ng 1 Peter 1 verse 23, sabi dyan, na born again daw po tayo sa pamamagitan ng ano? Through the living and eternal Word of God. Do you believe that? Kaya pala na born again ka kasi nakikinig ka palagi ng salita ng Diyos at ang pagsamba mo ay biblical na pagsamba. Ibig sabihin, kung ano lang yung nakasulat sa Bible, yun lang ang dapat sundin at yun lang ang dapat nating gawin. Amen? Amen po ba? Nasa Bible ba na magkaingay tayo pag kumakanta tayo? Amen? Pwede rin ba tayong kumakanta ng tahimik lang? Meron din po yon. Kaya depende sa atin, basta nakasulat sa Biblia, gagawin po natin yon. It's a matter of preference. Sabi nga natin, preference. Sapagkat may mga churches ang gusto nila tahimik lang kasi binabato yung bubong nila, di ba? Kaya tahimik lang. Pero sa mga malalaya naman na church, kagaya po natin, pwede tayong sumigaw sa galak sa ating Panginoon. Can you hear amen? Amen. Next, the rules of biblical worship. Ito po yung mga batas or panuntunan na dapat nating sundin according to the Bible para acceptable ang ating pagsamba. Okay? So, number 1 is, everybody, the object of worship. Para kanino ang iyong ginagawang pagsamba? Para kanino nga po ba? Pag hindi mo masagot ito, this is the first rule actually. Pag hindi mo nasagot, mali ang iyong pagsambang ginagawa. So, let's answer the question, who is the object of worship? Para kanino po ba ang ating pagsamba? Anong sagot natin? It is the one true God alone. No? Nag-iisang Diyos na yan at ang Diyos na yan ay totoo at buhay na Diyos. Can I hear amen? Amen. So next, the object of worship or biblical worship is not to any idols or images. No? Sino daw po yung object ng worship natin kanina? It is the one true God. Hindi po sa mga imahe, hindi sa rebulto, sapagkat sinabi na yan ng Biblia sa Exodus 20:3-5 at Psalms 115 verse 5 ka na lang po ang magbasa. So, bakit hindi natin dapat sambahin ang mga imahe at rebulto? Sapagkat sabi ng Diyos, huwag tayong gagawa nito. Maliwanag po ba mga kapatid? Amen po ba? So, napakaliwanag din po nito sa 10 utos ng Diyos. Nabasa po ba natin yung una at ikalawang utos? Sa Tagalog, ang unang utos ay huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Kaya one true God lang. Pangalawa ay huwag kang gagawa ng imahe at rebulto. Kasi
sabi ng Bible, pag ginawa mo yan, it is not the biblical way of worship. Can I hear amen? Amen. Again, next po, the object of biblical worship is not to idols or images, not even to any creature, mga tao or hayop, or nature. No? Yung buwan, yung araw, yung puno, mga hayop, etc. Hindi natin dapat sinasamba ang mga yan. Amen mga kapatid? Amen po ba? Yeah, may mga sumasamba pa ba sa araw dito? Masusunog ka. Ha? Pag araw lumalabas ka, tapos sumasayaw-sayaw ka, no, baka matusta ka. Ha? So wag na lang. Bakit? Sapagkat dito po nabubuo yung mga grupo na tinatawag na, next po, kulto. Sabi nga natin kulto. Yan. Maraming nadadaya dyan. Alam naman nilang mali pero naloloko pa rin sila. Bakit? Nabubulagan sila ni Satanas. Ang mga grupong ito, ang sinasamba nila, hindi Diyos, kundi tao na. Yung leader na mismo ang kanilang sinusunod. Bakit? Kasi hindi sila nagbabasa ng salita ng Diyos. Di sana kung nabasa nila na God is a spirit and God, those who worship Him must spirit and in spirit. Those who worship Him must worship in spirit and in truth. No? Sana nakita kagad nila, uy, may imahe, bawal yan. Uy, taong sinasamba, uy, bawal yan. Sabi ng Biblia. Can you hear amen? Kasi yung iba, amen lang na amen. Samantalang wala naman ito sa Bible. Ibig sabihin, kung ano yung sinabi ng leader, yun na. Kaya ito po ay mali. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Maliwanag po ba yun? At sinabi ko nga po sa inyo, marami-rami po ang kulto grupo sa Pilipinas. I-google nyo na lang, i-type nyo, cults in the Philippines. Yan, sabi, C-U-L-T-S in the Philippines, cults in the Philippines, at lalabas po dyan ang maraming listahan ng mga kulto. So, ano ba yung mga ugali or characteristic or appearance ng mga kultong grupo? Silipin ulit natin. Number 1 is, pakibalik po. Yan, number 1 is the charismatic leader. No? Ang grupo po na ito, ang object of worship nila, yung tao. No? Yung leader. Yung kanilang sinasamba, hindi na ang Diyos. Kaya po, anumang grupo na sumasamba po sa tao, may potential na maging kulto po yan. Amen mga kapatid? Amen po ba? Maliwanag po ba? Yan. Madali po itong matukoy. Tumingin ka lang sa pinaka-leader. Kung ano yung sinabi ng leader, yun ang gagawin. Amen mga kapatid? Kaya imbis na ang Diyos ang sinusunod, imbis na ang Biblia, tao na. Kaya pag nangyari yon, kulto na po yan. Second is, exclusivist doctrine. Ibig sabihin, mga maling turo, kaya nagkakaroon din ng maling paniniwala. Tama ba mga kapatid? Siyempre, pag mali ang tinanggap mong kaligtasan, mali din ang kaligtasan na iyong matatanggap. Number 3 is social vulnerability. Ibig sabihin po nito ay nakaigihan na kasi nila na, magandang grupo na yan, gusto ko yung mga tao dyan, gusto ko ang suot nila, kaya sumasali na lang sila kahit ano pa ang kanilang mga ginagawa. Maliwanag po? Number 4 is political influence. Ibig sabihin po nito, involved sila sa politics. No? Yung iba po ay talagang active at baka tumatakbo pa sa politika for more power and more money. At dito po sa church natin, alam naman po ng mga leaders natin dito, no, na ang stand po natin dito sa church natin, no politics and no business is allowed inside the church. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kasi marami na po yan. Sinabi ko na sa inyo dati, pag pinapasok mo ang business sa church, nagkakagulo ang mga membro sa maraming kapamaraanan. Pag pinapasok mo rin naman ng politika, nahahati din ang mga membro. Kasi nga, nagkakaroon din yan ng kampi-kampihan. Amen po ba mga kapatid? Kaya hanggat si Pastor Gani po ang pastor, dito po sa OCW MMI Pampanga, ang stand po natin, hindi po natin dapat hinahaluan ng politika or business ang ating church. Can I hear amen? Palapakan nga po natin ating Diyos na buhay. Or we will have the potential, may chance tayo and possibility na maging kulto rin. Kasi ang masusunod na ay ang tao, hindi na ang Diyos. Maliwanag po ba yun mga kapatid? Maliwanag po ba? Amen. So, bakit mali ang pagsambang kulto? Tao na ang sinusunod, hindi na ang Diyos. And these people dedicate their lives to man
or the leader, not to God and their man-made teaching. Kaya, di ba, biruan ng mga tao, pagka ang isang pastor ay nagturo, ibenta nyo lahat ng ari-arian nyo at dalhin nyo sa church. Sasabihin ng mga membro, pakulto na ba tayo? Ano? So, sana hindi. Tama? Kasi dapat ang lagi lang nasusunod ay walang iba kundi ang Diyos at ang kanyang mga salita. Can you hear amen? So, titingnan nyo lang yung 4 na karakteristik na yan. Pag meron tayo niyan, ibig sabihin ay may potential maging kulto ang ating samahan. Amen, mga kapatid. Amen. Next, the second rule is the manner of worship. Sabi nga natin, manner. Yan. Sa Tagalog po, tamang paraan. No? The method, the right way or style of worship. Dapat ba biblical din ito? O kanya-kanya lang tayo? Ako gusto ko masaya. Kayo malungkot, bahala kayo dyan. No? Dapat mayroong manner. Amen na kapatid? Sabi po dito, next, the right manner or way of worship results to ano daw? Rewards and blessing. Pag tama ang pagsamba mo, meron itong kaakibat na rewards and blessing. Kagaya po ng ginawa ni Cain, di ba? Natuwa ba si Lord sa kanyang hain or alay? Ay, kay Abel? Natuwa ba si Lord sa hain ni Abel? Yes. Kaya nung natuwa ang Diyos, pinagpala ang buhay ni Abel. Same thing with us. Ang ating blessing ay nakasalalay o nakabase kung natuwa ang Diyos sa ating mga pagsamba. Natuwa ba ang Diyos sa ating pagsamba ngayon? Sumamba po ba kayo? May blessing ka. Pero kung hindi natuwa ang Diyos sa iyong pagkanta, sa iyong pagsamba, no blessing. Sapagkat yan po ang nais ng Diyos. Pag sumasamba ka, tama lagi ang puso sa pagsamba. Amen mga kapatid? Amen. Next, the most important manner of worship is, what is that? Review lang tayo. Reverence. Sa Tagalog ay pagiging magalang, no? Respeto, no? Sa ating Diyos na buhay. Nire-respeto po ba natin ang Diyos? Amen. Because this is the fundamental virtue of a religion and an essential element for acceptable worship. Gusto mo bang tanggapin ng Diyos ang iyong panalangin? Gusto mo bang tanggapin ng Diyos ang iyong pagkanta? Dapat may reverence ka. Ginagalang mo at nire-respeto mo ang Diyos na buhay. Kinari, amen? Amen po ba mga kapatid? Parang ang hirap nung kausap. Ako na lang kaya dyan, dito kayo. Pag sinabi ko, kung sinabing amen, amen. Pag no amen, mag no amen po kayo. Okay lang po ba yung mga kapatid? Let's do it again. Amen po ba? Amen. No amen ba? No amen. Maliwanag po ba yung mga kapatid? Okay, next po. So, sinasabi ko po rito na hindi tayo papansinin ng Diyos kung wala tayong respeto sa Diyos. Tama mga kapatid? Parang sa tao rin yan eh. Hindi kanya ginagalang, ba't kita papansinin? Tama ba mga kapatid? Ganon din po sa Panginoon yon. Kaya ang tinatanong ko sa inyo, may galang ba tayo sa Diyos? Ginagalang ba natin ang Diyos? Amen. No? Kapag nasa church ka, church. Pag nasa beach ka, swimming. Pag nasa bukid ka, di mag-araro ka. Pero pag nasa church ka, gawin mo ang mga bagay na para sa Diyos. Magbasa ka ng Biblia, magsulat ka ng kanyang mga salita, manalangin ka ng taimtim, sapagkat ito'y pagpapakita na sinasamba mo ng may paggalang ang Diyos na buhay. Kinari, amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Why? Next po, obedience is better than sacrifice. Amen mga kapatid? Brothers and sisters, tinitignan din ng Diyos ang inyong good manners and right conduct. Ano yon? Ang iyong pagsunod. No? Lalo na kung mali na nga yung binigay mong alay, kagaya ng ginawa ni Cain. Mali na si Cain eh. Anong ginawa ni Cain? Nagalit pa siya. No? Mali yun. Ayaw niyang sumunod sa Diyos. Dapat meron siyang paggalang or obedience sa ating Diyos na buhay. Kinari, amen? Amen po ba? So anong ginawa niya? Genesis 4 verse 5. Sabi diyan, but he did not accept Cain and his gift, so Cain became very angry and felt rejected. So sinagot natin yung tanong ng nakaraan. How did Cain respond to God's rejection? Anong ginawa ni Cain nung siya'y nireject ng Diyos? Anong sagot natin? He was very angry. No? Galit na galit po siya. Not just angry, but very angry. Pero tingnan nyo yun. Sinong kaharap niya?
Diyos. Pero nawalan na siya ng reverence, ng galang o respeto sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Sana tayo hindi po ganon. Can you hear amen? Amen po ba? Sabihin sa katabi, huwag kang matulog. Yan. Kung matutulog po tayo, free po tayo na uuwi na. Okay lang po sa akin. Amen po mga kapatid? Amen. Next, letter na sa susunod na question. How did God respond to Cain's anger? Sa kabaliktaran naman, nagalit din ba ang Diyos? Hindi po eh. Instead, anong ginawa ng Diyos? Kinausap niya si Cain ng masinsinan. Ganito ang kanyang sabi. Genesis 4, 6 to 7. Why are you so angry? No? Ba't ka nagagalit? No? The Lord asked him, why do you look so dejected? You will be accepted. Tatanggapin sana if you respond in the right way. No? Hindi ka dapat nagalit. Diyos ako eh. Ba't ka nagagalit sa Diyos? But if you refuse to respond correctly, then watch out. Ang sabi, sin, the pride and anger is waiting to attack and destroy you. And you must subdue it, no? With humility and repentance, no? Tingnan niyo po 'yan. Ang Diyos ng Biblia, no? Kahit nawawalan ka na ng galang minsan, kahit nawawalan ka na ng respeto kagaya ni Cain, kahit nagkakasala na tayo, nagbigay pa rin siya ng solusyon para maitama ang ating mga pagsamba. How? Through sin offering. Ipapaliwanag ko ulit. Next po, sabi diyan sa Genesis 4:7, balik tayo sa original King James Version. Sabi diyan, if you do well, no, kung okay ka sana, will you not be accepted? And if you, si Cain, do not do well, dahil mali ang ginawa mo, look at that, sin lies at the door. Sabi nga natin, sin lies at the door. No? Yung phrase po na yan, may dalawang kahulugan po yan at malalim na kahulugan. Next po, in Hebrew writing, ang salita pong sin ay kasing kahulugan ng sin offering. Pinakita ko na nakaraan. Amen po ba? So, ibig sabihin ng sin is kata, at pag sinabi ring sin offering, kata pa rin yun. So, anong ibig sabihin nito? Kapag nagkasala ka, automatic, magdadala ka rin ng sin offering. Pag may kasalanan ka, automatic, magdadala ka ng alay. Paliwanag po ba mga kapatid? Amen po ba? So, therefore, ang iba pang ibig sabihin pala ng sin lies at the door, pwede mong interpret yon, yung nasa baba, na sin offering lies at the door. Amen mga kapatid? Kasi sinabi lang doon sa verse, sa phrase, sin lies at the door. Pwede rin pala siyang interpret as sin offering lies at the door. Anong ibig sabihin? Dahil nagkasala ka, Cain. Nagkasala ang tao. Ito, may ibinibigay din ang Diyos na sin offering or alay nandoon sa pinto, lies at the door, kunin mo yon ang ialay mo para maging katanggap-tanggap ulit ang mali mong pagsamba sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen po ba? Nakita nyo yun? Di ba? Nagkasala na si Cain, pero imbis ng parusahan, ang ibinigay ng Diyos, solusyon. Sin offering, alay na dugo, kata, para sa ikapapatawad ng kanyang kasalanan. Amen na kapatid? So it's a foreshadow. Nagpapakita na ang Diyos lagi nagbibigay. Kahit nagkamali ka na, hindi magagalit ang Diyos sa iyo habang nagpapasakop ka sa kanyang otoridad, hindi siya magagalit at magbibigay pa siya ng solution. Why? Because next, God instantly provides a sacrifice for man. Amen na kapatid? Nag-provide agad ang Diyos ng ng sakripisyo para sa tao. Kagaya po yan ng kwento ni Abraham at si Jesus na siya po ang inialay para sa kasalanan ng sanlibutan. Maliwanag po ba na kapatid? Amen. So nag-provide na po ang Diyos, no? Bakit ang Diyos ang nag-provide para kay Cain? Para hindi na siya magmalaki, para hindi na siya magyabang. Kasi si Cain po ay hindi siya shepherd, siya ay farmer, no? Baka pag nag-provide siya ng sarili niyang tupa, magyabang pa siya sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, okay lang yan. Hindi ka farmer, pero ito na ang tupa, ang alay para matubos ang iyong kasalanan. Amen na kapatid.
So, that is the last appeal of God. Kung sa tingin mo, nagkamali ka, sa tingin mo, may kasalanan ka, tanggapin mo ang solusyon ng Diyos. What is that? Ang sin offering, the Lamb of God, waiting at your door. Kunin mo ito, i-offer mo ito, at makikita mo, matutuwa ang Diyos sa lahat ng ating mga ginagawa. Amen? Sapagkat ang tao, laging kulang-kulang po yan. At minsan nagkukulang tayo sa Diyos. Tama mga kapatid? Gusto mong makumpleto? Ayan na ang solusyon. Binigay ng Diyos ang kumpletong hain, ang kanyang anak na si Jesus, para tayo po ay matubos sa ating mga pagkakamali. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Kaya pag nabasa niyo ulit yung sin lies at the door, may isa pang ibig sabihin yan. Sin offering lies at the door. So, move on na po tayo. Mas kilala po ang Diyos sa pangalan na tinatawag na, next po, Jehovah Jireh. Sabi nga natin, Jehovah, sobra na, sister. Jehovah Jireh, no? Sabi nga natin, Jehovah Jireh, no? Anong ibig sabihin po nito? It is a Hebrew name for God that means the Lord will provide, or the Lord is my provider. Ang Diyos ang nagbibigay ng aking pangangailangan. Sabi dyan sa baba, the name was given in the biblical story in Genesis 22:13, where God provide a ram. No, ram. Pag sinabing ram, lalaking tupa. Pag babae, anong tawag? Ewe, di ba? E-W-E. Tama ba? No. God provide a ram for Abraham to sacrifice instead of his son Isaac. After testing Abraham's faith, this name is used to describe God as the ultimate provider of our needs, both, look at that, spiritual and physical. Lahat ng pangangailangan natin, ang Diyos ang nagpo-provide. Amen po mga kapatid? Hindi ikaw. Kasi yung kalakasan mo lang at ang buhay mo, kung hindi yan ibibigay ng Diyos, hindi ka rin naman makakapagtrabaho. Do you agree with that? Amen po ba? Amen. So tandaan po natin, next, God was the first to give, to provide a sin offering to man or for man. No? Ugali na po ng Diyos na mag-provide. Hindi ka pa man humihingi, kumikilos na ang Diyos. God gives us in advance. So anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin nun? Ang Diyos laging advance na magbigay. Ang ibig sabihin nun, huwag kang mahihiyang humingi sa Diyos. Tama? Tama po ba? Huwag kang mahihiyang magdasal sa Diyos. Bakit? Napakayaman ng kanyang biyaya. Mayaman po bang biyaya ng Diyos? Amen. Basahin natin. Romans 5:20, law was introduced in order to increase wrongdoing, but where sin increase, no? Kapag dumami ang kasalanan mo, look at that. God's grace increase much more. Anong mas marami? Biyaya o kasalanan? Biyaya. Pag dumami ang kasalanan, where sin increase, God's grace increase much more. No? Ito ang dahilan kung bakit si Pastor Gani ay nakatayo pa rin, naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Ito ang dahilan kung bakit tayong lahat ay naligtas. Kasi mayaman at napakayaman ng biyaya ng Diyos na buhay. Can you hear amen? Amen. Next is, another important manner of worship is, everybody, decency. Sabi mo nga, decency. Yan. Decente. No? Hindi mahalay, dapat formal, civilized, maayos, at hindi nakakahiya. Pag sumasamba ba tayo sa Diyos, mayroong decente na pagsamba? Amen po ba? O, kanya-kanya, no? Yung song leader, papunta rito. Yung instrumentalist, papunta rito. Yung mga membro, papunta ron. O, bahala na tayo. Sabay-sabay na tayo. No? Dapat may kaayusan. Amen, mga kapatid? Decency. Bakit? Ito po yung inutos ng Diyos kay Moses. Sabi diyan, Exodus 20 verse 26. And you, ang tinutukoy, si Moses, the Israelites, or God's people, mga tao, mga bayan ng Diyos, may not approach my altar by steps. Ibig sabihin, huwag gagamit ng hagdan pagpupunta sa altar. If you do, someone might look up under the skirts of your clothing and look at that, see your
nakedness. Halimbawa, ayan, ang electric pan ay aayusin o lilinisan. Siyempre, papatong ka sa hagdan. At pag pumatong ka sa hagdan na ikaw ay nakapalda, sapagat yung mga Israelita noon ay nakaskirt, no? Pag sila'y umakyat, masisilipan sila. Kaya sabi ng Diyos, don't go and approach my altar by steps. Why? You're under your skirts of clothing and see your nakedness. Someone might look up. Baka tignan kanila at makita ang iyong kahubaran. Amen na kapatid? Pero tingnan nyo sabi ng iba, depende raw siyempre sa kultura or lugar. Halimbawa sa US, America, or sa UK, di ba? Masyado silang liberated, kaya yung iba, pag kahit nasa church, okay lang sa kanila yung mga medyo may pakita ng skin. Amen na kapatid? Or nakedness. Pero sabi kasi dito sa Bible, no? Ang kausap dito ay mga Israelita. And in the New Testament, ang God's people naman ay tinatawag na mga Christian. The citizens of heaven, the chosen generation. Tayo yun, mga tumanggap kay Kristo. Tumanggap ba kayo kay Kristo? So, tinutukoy din dito ay ang bayan ng Diyos, ang mga tao ng Diyos. No? Do you believe you're a Christian? Naniniwala ka bang tagalangit ka? At ikaw ay tao ng Diyos. Amen? So, no matter what your culture is, dress up decently. Ibig sabihin ay, dapat hindi ka nakikitaan. Dapat ay maayos, desente ang iyong isinusuot. Maliwanag po ba, kapatid? Maliwanag po ba? Now, ang point lang, basta hindi ka nakikitaan at hindi nagiging mahalay ang iyong suot, decente po yan. Pag nakikitaan naman na ang iyong katawan, indecent na po iyon. Tama po ba o tama? Tama. So, look at this picture. Next. Clothes matters to God. No? Mahalaga sa Diyos ang pananamit. Kaya, minumungkahi po na kapag nagsisimba po tayo, dapat maayos ang ating pananamit. Anong sabi ko kanina? Hindi nakikitaan ng nakedness. Amen na kapatid? Example, mga hindi nakasando, hindi naka-spaghetti, hindi naka-tube, no? Hindi naka-cleavage, no? O kaya short shorts, ripped jeans, tight jeans, or yung hapit na hapit, yung parang kita ng hubog ng katawan, no? Alam niyo po yung sinasabi ko? Bakit hindi dapat ganun ang damit? Kasi haharap tayo sa banal na Diyos. Is that clear, mga kapatid? Amen po ba? Oo, magdamit tayo ng maayos. Bakit? Bakit pag magnininang ka? Diba? Todo bihis. No? Naligo ka pa. May palipstick ka pa. Nagpapabango ka. May paalahas pa. Diba? Nagre-renta ka pa nga Tama ba, mga kapatid? Sinong haharapin mo? Tao lang. Pero pag sa Diyos, okay na yung sando. No? Wag. Amen na, kapatid? Amen po ba? Hindi kailangang bago, pero at least maayos, decente. Amen na, kapatid? Ako po, si Kari, pag inahatid, sinusundo ko siya sa mga schools, nakapaskil, proper dress code ng mga susundo. Tama, mga kapatid? O, nakikita doon. No? Hindi para magmagara ka, no? Na nakita mong, ito tamang suot ko. Kundi ito talaga yung tamang damit, maayos at hindi nakakahiya, no? Kasi yan ang sinasabi ng Panginoon. Are you with me, kapatid? Lalong-lalo na sa mga girls. Taas nga kami ng mga girls, mga ladies. Yan. Bakit? May utos po ang Biblia specifically sa ating mga kababaihan. 1 Timothy 2:9, pakibalik po. I also want women to dress what? Modestly, with decency and propriety. No? Pag sinabing propriety, kagalang-galang. Sinabi ba doon? Sinong kausap? Women, mga kababaihan. Dress modestly, with decency and propriety, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes. No? Sa Tagalog, wag papansin, wag payabang. No? Grabe naman yung kilay ni sister, pang ganun na. O kaya, yung buhok niya, puro naman parang pika. No? Kung halahas naman yan, todo parang may sakit ng hip. No? O, yun yung sinasabi dyan, wag papansin. No? Wag payabang masyado, inilabas mo naman lahat. Verse 10, but with good deeds, mabait, ano pa?
appropriate for women who profess to worship God. No? Sabi nga natin, profess. Yan. Ito po ay para sa mga babae na talagang ang kanilang pakay lang ay sumamba sa Diyos. Tama mga kapatid? O nasa church ka? Bakit ka nasa church? Sasamba ako sa Diyos. O dahil sasamba ka, anong sabi kanina? Dress modestly, with decency, and with propriety. Can you hear amen? Amen po ba? No? Kasi dati, kung naalala nyo, pag may bago kang damit, no? Yun ang gusto mong excited kang magsimba. Pag wala ka ng bago, ayaw mo magsimba. No? Hindi ganon. Ibig sabihin, kahit hindi bago ang damit mo, basta decente, yun ang isuot mo. Kasi gusto mong sumamba sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan nga natin ang ating Diyos na buhay. So, reminder. Next po, sabi dyan, reminder, the will of God to His children is that all modesty and indecency and whatever tends to create impure thoughts and stir up unclean lust, look at that, should be carefully avoided in worship. Sa Tagalog, dahil anak ka ng Diyos, ang gusto ng Diyos, anumang bagay na magke-create ng masamang kaisipan o ng malaswang kaisipan, should carefully be avoided. Tigilan na natin, lalo na pag sumasamba tayo. Can you hear amen? Amen po ba? Maliwanag po ba mga kapatid? Amen. Kaya, hindi na ako magsisimba. Bakit? Wala kasi akong magandang damit. Brothers and sisters, hindi po sinabing bago. Asang mahalaga lang ay natatakpan ng iyong katawan at ikaw ay hindi naman mahalay kung tignan, yan ang gamitin mo na pagsamba sa Panginoon. Can you hear amen? Kasi noon po, may mga kultong pagsamba na sila'y hubot-hubad. No? Kaya po, sinabihan sila dito ni Timoteo na kung ikaw ay magsasamba sa Diyos, dapat descende ang iyong pananamit. Mapalalaki man o mapababae. Can you hear amen? Amen po ba? O imagine nyo na lang, halimbawa, yung nagpapakanta dito, kita ng kaluluwa, kitang kilikili. No? Anong mangyayari? O tinan yung picture kanina, pakibalik mo. Baka hindi na makapag-concentrate yung mga mananamba. Why? Because you are wearing seducing clothes. Amen po mga kapatid? Nagke-create ng lust of the eyes, lust of the flesh, sabi ng 1 John 2:16, no? Also, sa mga pastor naman, kagaya po namin, sa mga tumatayo dito, mga worship leader, kung ang pastor nyo ngayon ay nakasando, may maniniwala ba? Ha? May tatanggap ba ng kaligtasan? Mahal ka ng Diyos. Tanggapin mo ang kaligtasan. Sabi, tingnan mo itsura mo. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Walang maniniwala sa iyo kung ang iyong suot ay hindi maganda at decente. Kaya sabi ng Diyos, another manner of worship is decency. Can you hear amen? So ano ang dapat? Next po, ayun na, pakibalik. One notch higher. Sabi mo nga, one notch higher. Yan. Pag nakatayo ka sa stage, lalo na pag ikaw ay leader, sumasamba ka sa Diyos, ang ibig sabihin ng one notch higher, kung ang miyembro mo ay nakatsinelas, ikaw ay naka-sapatos. Kung ang miyembro mo ay nag-long sleeve, dapat ikaw ay naka-necktie. Maliwanag po mga kapatid? Amen po ba? Nakakurbata ka. Kasi nga, dapat mas mataas ang iyong development and level dahil leader ka ng isang church. Are you with me mga kapatid? Amen po ba? Amen. Are we clear with that? Okay. Kaya pa nagsimba ka, ibigay mo na yung the best mo. It's okay na maging overdress ka. At least, ibinigay mo ang the best mo para sa Panginoon. Baka naman yung mga damit nyo ay nasisira na. No? Ilabas mo na. Sabi sa katabi, ilabas mo na. Isuot mo na tuwing linggo. Tama mga kapatid? Huwag yung yung last trip, sinasabi. No? Ilabas mo na yan. Amen mga kapatid? Another part of decency is, next, in your, everybody, words. No? Todo barong ka nga. No? Ang ganda ng damit mo, pero yung bunganga mo naman, hindi nakaka-bless. Taklesa ka, no? Chismosa, palamura, no? Maraming magagalit sa iyo. Tama mga kapatid? Kasi hindi sila nabibless, maraming natitisod sa iyo. And actually, makikilala mo ang isang tao the moment nagsalita siya. Tama mga kapatid? Makikita mo pag nagsalita na siya, decente yan. Or, sanggano yan, gangster yan. Tama mga kapatid? Kasi sa kanyang pananalita.
Sabi ni James 3, 9 to 12, we use our tongues to what? Praise our Lord and Father. But then, we curse people. Ang bibig na yan, ginagamit pag, praise the Lord, hallelujah. Pero same tongue na ginagamit mo para murahin, sumpain ang kapwa mo, whom God made like Himself. Verse 10, everybody, praises and curses come from the same mouth. No? Pagpupuri at pagmumura galing sa isang bibig. Anong sabi ni Santiago or James? My brothers and sisters, this should not happen. Amen mga kapatid? Hindi dapat nangyayari yun. Tama po ba mga kapatid? Sino bang kausap ni Santiago rito or ni James? Sabi niya, my brothers and sisters. Ibig sabihin, Christian. Sabi mo nga, Christian. No? Lalo na siyempre, yung mga leader, yung mga tumatayo sa pulpito. Tama mga kapatid? Pag leader ka na, paglabanan mo yung tinatawag na bulaklak ng bibig. Lalo pag nagugulat ka. Ay, puto bongbong, ay, puto kutsinta, ay, puto seko, ay, kiko matching. No? No? Bakit? Kasi pagka hindi mo na paglabanan ang mga bulaklak ng bibig na yan, walang maniniwala sa'yo at sayang ang pagsamba at ang iyong patotoo sa Diyos na buhay. Can you hear amen? Isang maling salita mo lang. Can you hear amen? Amen po ba? Amen po ba? Watch your words. O, sabi na ba, Pastor, wala namang perfect, diba? Yes, walang perfect, pero practice makes perfect. Kaya mag-practice ka na. Sabi sa katabi, mag-practice kang mabuti. O, para maging habit mo na pag ay, puto ko tsinta. Hindi na. No? Praise the Lord na lang ang sasabihin natin. Can you hear amen? Palapakan nga natin ating Diyos na buhay. Verse 11, do good and bad water flow from the same spring. 12, my brothers and sisters, can a fig tree make olives, or can a grapevine make figs? The answer is no. And a well full of salty water cannot give good water. Ang isang balon na maalat, hindi yan kailanman pwedeng inuman kasi pangit ang tubig dyan. Can you hear amen? So, ingat tayo sa mga pananalita natin para katanggap-tanggap din ang ating mga pagsamba. Can you hear amen? Aliwanag po ba yun mga kapatid? So, ang goal natin in being tactful ay pagsasabi ng totoo ay not to avoid telling the truth, but to communicate in a way that minimizes unnecessary offenses and reflect God's wisdom. No? Kapag nagsalita, wala kang nasasaktang tao, at kapag nagsalita ka, nakikita, ay, anak ng Diyos yan. Kasi wise siya. Can you hear amen? So, be thoughtful of your word. Shout amen. Verses, Proverbs 13 verse 3, be careful what you say and protect your life. A careless talker, look at that, destroys himself. Is that clear? Pag careless ka, sinisira mo ang iyong sarili. Sabi sa New Century Version, nasa baba, those who are careful about what they say protect their lives. But whoever speaks without thinking, nagsasalita na hindi nag-iisip, will be what? Ruined. No? Masisira siya. Kaya, dapat mag-isip muna tayo bago tayo magsalita. Huwag bira ng bira. Can you hear amen? Amen po ba? Amen po mga kapatid? Kaya nga po sa mga prayers natin, look at that. Pag bago po yung naka-assign, okay lang may kopya. Amen mga kapatid? Kaysa mali-mali yung kanyang sasabihin at kung ano-ano ang kanyang sinasabi, pagdating niya rito sa harap kasi kinakabahan siya. No? Tama ba mga kapatid? Okay lang yung may kopya. At least tama ang iyong sasabihin. Maingat ka sa mga sinasabi mo. Pero, sanayin mo rin naman na kapag nagpe-pray ka ay mula sa puso with love na panalangin. Hindi lang basta kabisote. Amen po mga kapatid? Amen. Bakit? Ephesians 4:15. God wants us to grow up, to know the whole truth, and look at that, tell it in love. No? Like Christ in everything. Because truth without love is damaging. Oo, alam mo nga ang katotohanan. Pero sinabi mo naman ito na nasaktan si brother, nasaktan si sister. It's damaging. Hindi rin ito naging pakinabang sa ating lahat. Are you with me mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? So, ano sabi dyan ulit?
know the whole truth and tell it in love. Sabihin mo ito ng may pagmamahal sa iyong kapwa, gaya ni Kristo. Amen po ba mga kapatid? Are you still with me? And next, part of decency is also, ano yung una? Words. Ano pa? In your action. No? Dapat po maayos din ang pananamit. No? And sabi ko nga kanina, hindi kailangang mamahalin. Dapat decente lang at maayos. Pero, habang sumasamba ka sa Diyos, dapat pumapalakpak ka rin. Pumalakpak nga tayo sa Diyos. Dapat tumatalon ka rin pag nagpe-praise and worship. Amen? Pag kumakanta ka, dapat kumakanta ka talaga, hindi yung lip sync lang. Wala namang lumalabas. No? In your action, dapat tumatayo ka at nagbibigay ka dito sa basket. Amen? Pag sinabing tayo lumuhod, lumuluhod ka sa Panginoon. That's your action. Can I hear amen? Amen po ba? Hindi ka rin pala away, no? In your action. Hindi ka rin galaw-gaw o yung maharot na tinatawag. Hindi ka rin dapat mainitin ang ulo or pikon. Bakit? Because action speaks louder than words. Pag ganyan ang iyong action, credit din ang ating pagsamba. Are you with me mga kapatid? Amen po mga kapatid? Halimbawa, may napuspos dito, nagtatatalon, tapos lahat hinahampas ng ganon. Ako, ano ba naman to? Ang gulo-gulo. No? May mga ganong pagsamba eh. Amen po ba? So, watch your action. Last verse, Matthew 15:8. Everybody, these people honor me with their lips. No? Ang kanilang pagsamba, ang tawag doon, lip worship only. No? They honor me with their lips, but their hearts are what? Far from me. Verse 9, they worship in vain, worthless or pointless. Their teachings are but rules taught by men. Look at that. Sayang ang pagsambang ganyan. Bakit? Paus na paus ka na, halos ibinigay mo na ang lahat, yung pala, palabas lang. Kasi lip worship lang, walang kasamang puso. Dapat may puso ang lahat ng iyong sinasabi. Pag sinabi mong purihin ka, Panginoon, dapat totoo. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pag sinabi mong mahal kita, Panginoon, dapat talagang mahal mo ang Diyos. Kaya pag kumakanta ka ng kanta natin, di ba? Kapag sa tuwing sa'yo'y sumasamba, dun lang ang buhay ko'y, ano sabi? Nagkahalaga, di ba? Kaya minsan yung iba naiiyak eh. Alam nyo ba sila naiiyak? Kasama ang puso sa pagsamba. Kailan ka huling umiyak sa Diyos? Baka hindi ka na nga naiiyak eh. Bakit? Kasi more on lip service. Mahal kita, Panginoon, purihin ka, dakilain ka. Sabi na Diyos, tumigil ka. Puro ka salita, pero ang puso mo ay malayo sa akin. You worship in vain. Worthless, pointless na pagsambayan. Brothers and sisters, dapat sa ating pagsamba ay kasama palagi ang ating mga puso. Can you amen? May natutunan po ba kayo? Amen. Sige, palapakan natin ng Diyos. So next week ay ito na talaga, pag-aralan na natin ang the place of worship. Dapat ba ginagalang natin ang ating church? Amen po ba? Dapat ba yung mga gamit natin sa loob at labas ay inaalagaan natin? Yes. Bakit? Pag ginawa natin ito, acceptable ang ating pagsamba. Yung ating mga drums, yung ating mga guitars, mga instrumento natin, yung upuan natin, lahat ng electric pan, yung mga mics natin, signages, mga banner, lahat ng sasakyan, transport, ang sahig na yan, no? Napakamahal niyan. At maging yung ating garahe, no? Dapat po yan pinag-iingatan natin at pinapaganda pa natin ang bahay ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Palapakan natin ating Diyos na buhay. So, what is our Macarius Challenge, everybody? Do it God's way and enjoy life. Isa pa nga po, do it God's way and enjoy life. To God be all the glory. So ano po ang sikreto para ma-enjoy natin ang buhay natin? Do it God's way. Hallelujah. Are you blessed? Super. And kung tayo po na-bless, ay tayo po yung manalangin. Sige, tayo po tayong lahat mga kapatid. Rudy. Yan. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sapagkat tunay na nangusap ka sa aming mga buhay. Na ang aming pagsamba, Panginoon, ay dapat in a right manner.
o tamang pamamaraan. Salamat, O Diyos, sapagkat kung hindi tama ang aming pagsamba, we may lead to cultism o pagiging kulto na hindi na pala Diyos ang nasusunod sa church na ito, kundi tao na. Hindi na pala salita ng Diyos ang aming naririnig, kundi gawa-gawa na lang ng tao. Lord, salamat sapagkat pinaalalahanan mo kami na lahat ng mga bagay na ginagawa namin dapat ayon sa Biblia. And Lord, thank you for reminding us that as we worship, there should be reverence. Bigyan mo kami ng paggalang, Panginoon, sa iyong mga salita, lalo na sa pagsamba, Panginoon. Kami labis na nagpapasalamat sapagkat ang mga kapatid namin ay galing sa maghapong pagtatrabaho, maghapong paggawa, at mas pinili nila na magpunta sa church, Panginoon. At dahil sa kapaguran din, Lord, ay nakakaranas kami ng pagod, Panginoon. Pero Lord, as we pray and as we worship you, palakasin mo po kami, Panginoon, upang maging aktibo pa rin po kami sa pakikinig ng iyong salita. It's not an excuse, Lord, na pagod kasi kami, Lord. Kaya ganito lang na ibibigay namin. Because you are a holy God and you deserve reverence from your people. Lord, salamat po sapagkat habang nakataas ang mga kamay nila sa aming pag-awit, binibigyan mo sila ng joy of the Lord. And the joy of the Lord is our strength. Masaya kami, Lord, sapagkat narito kami sa iyong tahanan. Masaya kami na kami umaawit sa iyo. At dahil sa masaya kami sa aming ginagawa, pinapalakas mo po ang buhay ng bawat isa. Thank you also, Lord, for teaching us that in our service, in our worship, there is also decency. Na maging decente kami sa aming pananamit, sa aming pananalita, at maging sa aming mga ginagawa sa loob at labas ng iglesia. Because lahat ng ito ay para maging acceptable ang aming mga pagsamba sa iyo. Father, thank you sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na kung tama ang aming ginagawa, nasisiyan ka at natutuwa ka sa aming pagsamba. And because of that, rewards and blessing will follow us all the days of our lives. Lord, thank you so much for teaching us and continue to speak to our spirit na patuloy po kayo lamang ang may taas sa aming kalagitnaan. Salamat po ng marami, Ama, at pag-ingatan mo po ang aking mga kapatid na narito at i-boost mo po ang super blessing and happier than happy lives sa kanilang buhay at kanilang kabuhayan. Ito po ang aming samot panalangin in Jesus' name. And everybody say, Amen, Amen. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, do it God's way and enjoy life. To God be all the glory.